Ang ating ense, si Kuroda Issei, ay isang ordinaryong lalaki na namumuhay sa isang matigas na patakaran na laging gumawa ng mabuti anuman ang mangyari. Tumutulong siya sa sinumang kaya niyang tulungan ng walang hinihinging kapalit, ngunit tila personal na nasasaktan ang tadhana sa kanyang kabaitan. Bawat mabuting gawa ay nauwi sa kapahamakan na nag-iwan sa kanya sa alanganing sitwasyon. Nang ibigay niya ang lahat ng kanyang pera sa isang pulubi, ginantimpalaan siya ng mga insulto at isang perpektong tiempo ng pagbagsak ng dumi ng ibon mula sa langit. Nang tulungan niya ang isang matandang babae na taranta ito, tinawag siyang siga at binaling ang buong madla laban sa kanya. Halos hindi nakatakas si Kuroda sa pagkakagulpi, sa paniniwalang tapos na ang bangungot. Ngunit hindi pa. Isang paso ng bulaklak na tila galing sa langit ang direktang tumama sa kanyang ulo, at hinanap siya ng parehong matandang babae, at pinagpapalo hanggang mamatay gamit ang kanyang tungkod, na nagwakas sa kanyang kaawa-awang buhay. Ang buong buhay ni Kuroda ay napuno ng pagsisisi, habang siya'y nalalagutan ng hininga dahil ang tanging gusto niya lang ay tumulong. Pagmulat ng mga mata ni Kuroda, nakita niya ang sarili sa tarangkahan ng kabilang buhay kung saan nakilala niya ang anghel na si Gabriel. Sinabi ni Gabriel kay Kuroda na nandoon siya para sabihin kung saan siya susunod na pupunta. At sa kanyang pinakamalaking pagkagulat, sinabi sa kanya ni Gabriel na ang susunod niyang destinasyon ay impyerno. Sumigaw si Kuroda sa sakit at pagkadismaya habang hinahampas ang sahig. Tinatanong kung bakit ginugol niya ang buong buhay niya sa paggawa ng mabuti para lang gantimpalaan ng impyerno. Doon napagtanto ni Gabriel na nagsasabi ng totoo si Kuroda, at may mga bagay na hindi nagtutugma. Agad siyang nagpasya na imbestigahan ang bagay na yon, at inilabas niya ang isang timbangan. Dito niya nalaman na mayroong depekto sa disenyo, dahil ang karma ni Kuroda ay baliktad pala. Nagulat at nalito si Kuroda dito, at ipinaliwanag sa kanya ni Gabriel na bawat nilalang na may buhay ay may taglay na karma energy. Sa madaling salita, habang mas maraming mabuting gawa ang ginagawa ng isang tao, mas nagiging positibo ang enerhiya sa paligid niya. Dahil dito, tumataas ang posibilidad na bumalik ang mabubuting bagay sa individual. Gayunpaman, hindi ito ang kaso para kay Kuroda dahil lahat ng mabubuting bagay na ginawa niya ay nagdulot ng negatibong karma. Pagkatapos ay binanggit ni Gabriel na ito ang sanhi ng kanyang kamalasan dahil sa katotohanang marami siyang nagawang mabuti. Ipinapaalam sa kanya ni Gabriel na ang kanyang karma ay kasalukuyang nasa pinakamalalang estado nito. At para magkaroon ka ng ideya, mas malala pa ito kaysa sa isang karumal-dumal na kriminal. Natigilan si Kuroda nang marinig niya ito dahil nangangahulugan itong matatanggap niya ang sukdulang parusa. Kinumpirma ito ni Gabriel, sinasabing nakatadhana siyang magdusa ng walang hanggang paghihirap sa impyerno. Ngunit sinabi rin niya na huwag mag-alala dahil hindi niya pinababayaan ang mga nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Dahil sa pagiging mabait na anghel, tiniyak ni Gabriel kay Kuroda na hahanapan niya ito ng solusyon. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Gabriel ang mga mundo sa universo, at isa sa mga ito ay ang Earth. Pero sinabi niya rito na hindi niya ito maibabalik sa orihinal niyang mundo dahil walang mahika sa Earth. Bukod pa rito, hindi niya kayang buhayin ang mga patay sa Earth na nag-iwan sa kanya ng isang pagpipilian, at iyon ay ang ipadala siya sa isang ganap na ibang mundo. Para matulungan ang kanyang kaso, sinabi ni Gabriel na tutulungan niya itong makahanap ng isang mundo kung saan mayroong isang tulad niya. Mabilis siyang naghanap at pumili si Gabriel ng isang mundo na may multidimensional magic. Nakatagpo si Gabriel ng isang salamangkero na sumubok ng isang ipinagbabawal na spell na pumatay sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, buhay pa at walang laman ang kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi ni Gabriel kay Kuroda na ipapadala niya ito sa katawan na yon. Nalilito si Kuroda dito, ngunit hinimok siya ni Gabriel na kumalma. Tinitiyak sa kanya na mauunawaan din niya ang lahat sa lalong madaling panahon. Dagdag pa rito, sinabi ni Gabriel na bibigyan niya ito ng maliit na regalo bilang kabayaran sa kanyang baligtad na karma. Ito pala ay ultimate karma na lumalabas sa isang status window sa mismong harap ni Kuroda. Sinasabi ng impormasyon sa screen kay Kuroda na sa bawat mabuting gawa, makakakuha siya ng 100 luck points, at pansamantala lamang ang mga luck points na ito. Pagkatapos ay inutusan ni Gabriel si Kuroda na hanapin ang White Mage dahil siya lang ang may mahika para maibalik si Kuroda sa Earth. Kahit na ganito, nalilito pa rin si Kuroda kung ano ang gagawin, at sinabi ni Gabriel na hindi niya rin alam. Binanggit ni Gabriel na hindi siya pinapayagang makialam sa mga bagay na nangyayari sa universo. Gayunpaman, hinangad ni Gabriel na swertehin siya, umaasang papanig sa kanya ang swerte sa pagkakataong ito. Habang ipinapadala siya ni Gabriel, nag-alok ito ng taos-pusong paghingi ng tawad sa kanyang mga pinagdaanan. Dumaan ang kaluluwa ni Kuroda sa astral portal, at pagmulat niya ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa katawan ng salamangkero. Nagulat at humanga si Kuroda na talagang nakakuha siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ngayong nasa pangalawang pagkakataon na siya, naaalala niya na ang kanyang misyon ay hanapin ang White Mage para makabalik siya sa Earth at mamuhay ng normal. Tumayo si Kuroda at naglakad papunta sa salamin at humanga siya sa kanyang bagong astig na itsura. Nasa kalagitnaan siya nito nang makarinig siya ng malakas na ingay sa kanyang likuran.
Lumapit siya para mag-imbestiga, at ang nakita niya ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanyang katawan. Mayroong libu-libong halimaw na nakatayo sa harap niya, sumisigaw ng mabuhay ang Black Mage. At habang nanginginig pa rin siya dahil dito, isang goblin ang lumitaw sa kanyang likuran, sinasabihan siyang isuot ang kanyang balabal. Pagkatapos ay sinabihan ng goblin ang mga halimaw na magbunyi para sa pinakamalakas na tao sa kasaysayan na hindi pa nakagawa ng mabuti sa buong buhay niya. Sa madaling salita, kilala ang Black Mage sa paggawa ng pinakamalalalang kalupitan sa mundo, kaya naman kilala siya bilang ang mismong pagkakatawang tao ng kasamaan. Dahil hindi maproseso ni Kuroda ang kanyang tinitingnan, tumakbo siya pabalik sa loob at isinara ang pinto. Ang una niyang naisip ay tumakas dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya sa gitna ng mga halimaw. Bigla, ang goblin kanina ay lumitaw sa tabi niya, tinatanong kung ayos lang siya. Halos himatayin si Kuroda sa biglaang paglitaw nito, at hinihingi niyang malaman kung ano ang gusto nito sa kanya. Pagkatapos ay ipinakilala ng goblin ang sarili bilang si Grunt, sinasabi kay Kuroda na siya ang bago niyang tagapayo, na itinalaga niya kahapon lang. Agad siyang tinanong ni Kuroda kung bakit may daan-daang halimaw sa harap ng kanyang kastilyo. Sumagot naman si Grunt ng nakangiti, sinasabi kay Kuroda na nandoon sila dahil siya ang nag-utos sa kanila na magtipon. Tila, balak ng Black Mage na salakayin ang mga kalapit na nayon, kaya ipinatawag niya ang kanyang hukbo. Nataranta si Kuroda nang marinig ito, at sinabi niya kay Grunt na kanselahin ang lahat ng sinabi niya dati. Nagulat at nalito si Grunt nang marinig niya ito. Agad niyang sinisi ang sarili, at sa di inaasahan, pinitik niya ang kanyang daliri para silaban ang sarili. Nagulat si Kuroda nang makita ito, at likas niyang ginamit ang kanyang mahika para patigilin ang apoy. Sa sandaling ginawa niya ito, ipinaalam sa kanya ng status window na na-activate na ang Ultimate Karma. Nagpatuloy sa kakaibang pagkilos si Grunt habang lumuluhod, humihingi ng tawad kay Kuroda, at hinihiling na pagkalooban siya ng kamatayan. Nalilito si Kuroda dito, at nagpatuloy si Grunt sa pagsasabing lahat ay kanyang pagkakamali. Gayunpaman, wala siyang interes na matulad sa mga dating tagapayo na ang mga sigaw ng kaluluwa ay umaalingaw pa rin sa loob ng kastilyo. Nalilito, tinanong ni Kuroda si Grunt kung ano ang ibig niyang sabihin dito, at itinuro ni Grunt ang pader. Lumingon si Kuroda para makita ang daan-daang ulo sa pader, na naging dahilan ng kanyang pagsigaw, hinihinging malaman kung ano ba talaga ang kanyang tinitingnan. Lumapit siya sa pader na puno ng pandidiri at nagsimulang magtaka kung ano ang ginawa nilang lahat para magkaroon ng ganoong kalunos-lunos na kamatayan. Tiningnan niya ng malapitan at nakita na may mga pangalan sa mga tile sa pader at ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Mayroong isa na nagsilbi bilang tagapayo ng hari sa loob ng 6 na araw at pinatay siya dahil sa pagiging huli. Mayroon namang isa na nagsilbi bilang tagapayo ng hari sa loob ng 13 araw at malagim siyang pinaslang dahil sa pagtatangkang tumakas sa kastilyo. May isa pang ang nagsilbi lang ng 31 minuto at pinatay dahil lang sa pagdura. Natigilan si Kuroda nang makita kung gaano kasama ang dati niyang sarili. At agad niyang sinabi kay Grunt na wala siyang intensyong saktan ito. Dahil dito, sinabi ni Kuroda kay Grunt na itinalaga niya ito bilang kanyang panghabang buhay na tagapayo. Nagulat si Grunt nang marinig ito, at pinasalamatan niya si Kuroda sa pagtatalaga. Pagkatapos ay sinabi ni Kuroda na mayroon siyang mga tanong para sa kanya, at gaano man kakaiba ang mga ito, gusto niyang sagutin ni Grunt ang lahat ng maayos. Ang unang tanong ni Kuroda ay kung sino siya, at sumagot si Grunt na siya ang pinakadakilang Black Mage sa universo. Pagkatapos ay hinihingi ni Kuroda na malaman ang kanyang pangalan, at sumagot si Grunt na ang pangalan niya ay ang Black Mage. Tinanong din ni Kuroda si Grunt kung nasaan sila. Nang marinig ito ni Grunt, naniwala siyang tinatanong siya ni Kuroda ng lahat ng ito para subukan ang kanyang kaalaman bilang tagapayo. Pagkatapos ay sinabi ni Grunt kay Kuroda na kasalukuyan silang nasa kanyang kastilyo, isang hindi mapasok na kuta na namumuno sa katimugang lupain. Tila, nagsisilbi rin ang kastilyo bilang pangkalahatang himpilan para sa kanyang hukbo. Sa wakas ay napagtanto ni Kuroda na siya ay muling isinilang sa isang masamang nilalang, at ngayon ay pinamumunuan niya ang isang buong kaharian ng mga halimaw. Pagkatapos ay hinihingi ni Kuroda na malaman kung kailan pa siya naging pinuno ng katimugang lupain. Nag-isip si Grunt ng 1 minuto at natatarantang sumagot na 40 minuto na, ngunit sinigawan siya ni Kuroda at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Mabilis na itinama ni Grunt ang kanyang sarili at sinabing nagkamali siya. Lumalabas na ang ibig niyang sabihin ay 40 bilyong taon, ngunit sa tingin ni Kuroda ay hindi rin ito tama. Habang bakas ang takot sa kanyang mukha, sinabi ni Grunt na nabigo na naman niya ang kanyang amo. Pagkatapos ay naglabas siya ng kutsilyo, handang patayin ang sarili gamit ito, ngunit pinigilan siya ni Kuroda, sinasabing huwag magpadalos-dalos. Sa pagpigil kay Grunt na magpakamatay, muling na-activate ang Ultimate Karma. Pagkatapos ay sinabi ni Kuroda kay Grunt na inuutusan niya itong magpatuloy na mabuhay anuman ang mangyari. Ipinapaalam sa kanya ni Kuroda na magdurusa siya ng kamatayang mas malala kaysa sa lahat ng iba pang tagapayo kung susubukan niya ulit magpakamatay. Sa kaloob-looban, nagpapanggap lang si Kuroda dahil wala naman talaga siyang lakas ng loob na gumawa ng masama.
Matapos tiyakin na nailatag niya ang kanyang mga utos kay Groot, naaalala ni Kuroda muli kung ano ang kanyang misyon, na hanapin ang White Mage. Determinado si Kuroda na bumalik sa Earth gaano man kasama ang mga bagay-bagay dahil gusto niyang makita muli ang kanyang taga-aliw, at ito ay walang iba kundi ang kanyang ina. Tinanong naman ni Kuroda si Grunt kung nakikita niya ang status window, ngunit sumagot si Grunt na wala siyang nakikita. Dahil dito, nalaman ni Kuroda na siya lang ang nakakakita sa status window. Tinanong naman ni Kuroda si Grunt tungkol sa White Mage, nais malaman kung anong klaseng tao ito. Sa sandaling lumabas ang tanong mula sa kanyang bibig, gumapang ang takot sa bawat nilalang sa silid, kasama na si Grunt. Sumagot si Grunt, sinasabing ang White Mage ang pinakawalang kwentang basura sa buong mundo. Nagpatuloy si Grunt sa pagtiyak kay Kuroda na dadalhin niya rito ang ulo ng White Mage. Kalmadong sinabi ni Kuroda kay Grunt na pinahahalagahan niya ang kanyang katatagan, pero mas interesado siya kung anong uri ng mahika ang ginagamit ng White Mage. Inihayag ni Grunt na minamanipula ng White Mage ang multidimensional magic, at lumilikha ito ng malalaking vortex na nagtatapon sa mga halimaw na tulad nila sa ibang mundo. Nang marinig ito ni Kuroda, nalaman niyang nakahanap na siya ng paraan para makabalik sa Earth. Sinubukan niyang gamitin ang multidimensional magic na tinitingnan niya sa status window, pero ipinaalam sa kanya ng system na hindi ito tugma sa black magic. Dahil dito, nalaman niyang ang paghingi ng tulong sa White Mage ang tanging paraan. Tinanong ni Kuroda si Grunt kung sa tingin niya ay papayag ang White Mage na ipahiram ang kanyang mahika, pero sumagot si Grunt na mortal na kaaway niya ang White Mage. Ipinapaalam ni Grunt kay Kuroda na mas gugustuhin pa ng White Mage na mamatay kaysa tulungan si Kuroda. Alam na ito ni Kuroda, pero naniniwala siyang mayroon siyang kaunting bentahe dahil sa skill na nakuha niya mula kay Gabriel. Nagpasya si Kuroda na alamin pa ang tungkol sa Ultimate Karma. Ipinapaalam sa kanya ng system na sa pagpapataas ng kanyang luck points, tataas din ang posibilidad na matupad ang kanyang mga hiling. Dahil dito, nalaman ni Kuroda na maaari siyang magpatuloy sa pag-ipon ng mabubuting gawa. Naalala niya na 2 beses niyang iniligtas ang buhay ni Grunt, ibig sabihin dapat mayroon na siyang 200 puntos. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang kabuang luck points para lang makita na nananatili pa rin itong 0. Nagtataka siya kung ito ay isang system bug, at nagpasya siyang tingnan pa ng mabuti para lang makita na mayroon siyang pinakamalalang estado ng karma. Sa madaling salita, mayroon siyang walang hanggang sumpa, kaya naman selyado ang kanyang swerte, at hindi maidagdag ang mga luck points. Nagpanik si Kuroda nang makita ito dahil kung walang swerte, walang paraan para makuha niya ang multidimensional magic. Iniisip pa rin niya kung ano ang gagawin nang dumating ang isang bagong quest na nagsasabing maaari niyang alisin ang sumpa sa pamamagitan ng paggawa ng isang espesyal na mabuting gawa. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Kuroda sa pag-ipon ng mabubuting gawa sa kastilyo dahil tila hindi sapat ang 2 beses na pagliligtas kay Groot para mabuksan ang kanyang selyadong swerte. Sa isa sa kanyang mga misyon na gumawa ng mabuti, pinigilan niya ang kanyang mga tagasunod sa pagbitay sa isang lalaki, inuutusan silang palayain ito kaagad. Nagalit ang mga halimaw nang marinig ito dahil si Kuroda ay dapat ang pinakamasamang kontrabida. Ipinapaalam sa kanya ni Grunt na ang lalaki ay isang serial killer, kaya naman dapat siyang mamatay. Ipinaliwanag ni Grunt na ang pagpapalaya sa kanya ay magiging dahilan lang para gumawa pa siya ng mas maraming krimen. Bago pa man mabawi ni Kuroda ang kanyang utos, napakawalan na nila ang kriminal. At tulad ng sinabi ni Grunt, hindi nagsayang ng oras ang lalaki sa pagpatay ng isang tao. Dahil dito, binigyan siya ng system ng bad action. At dahil dito, nalaman ni Kuroda na ang pag-ipon ng mabuting gawa sa kastilyo ay maaaring isang imposibleng misyon. Nagpasya siyang kailangan niyang humanap ng ibang paraan para maisagawa ang nasabing espesyal na mabuting gawa para maipaalam sa kanyang ina na buhay pa siya. Sa kanyang misyon na gawin ito, umalis si Kuroda sa kastilyo at nagtungo sa teritoryo sa kanluran. Pagdating sa labas ng teritoryo, tinanong siya ni Grunt kung sigurado ba siyang gusto niyang pumasok sa teritoryo sa kanluran dahil hindi nila alam kung kailan maaaring sumalakay ang mga sundalo. Kahit gaano pa kapanganib ang sitwasyon, walang pakialam si Kuroda, at sinabi niya kay Grunt na kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Tila, mayroong isang White Mage sa nayon sa kanilang harapan, at ang taong ito ang target ni Kuroda. Sa madaling salita, ang mga kayang gumamit ng multidimensional magic ay mula sa kultong tinatawag na Immaculate Order, at ang individual na namumuno sa kulto ay isang White Mage. Binanggit ni Groot na ang mga nasa nayon ay mga disipulo, at walang garantiya na tutulungan sila ng mga ito. Sa katunayan, naniniwala si Groot na kakalabanin lang sila ng mga ito. Sabi ni Groot, ang tanging paraan ay suhulan ang isang salamangkero na pinalaya sa order, at tinanong ni Kuroda si Groot kung tatanggapin ng salamangkero ang trabaho. Sumagot si Grunt na malamang ay tatanggapin niya ang trabaho dahil tinatawag siyang Tyrion the Greedy. Tila, kumikita si Tyrion gamit ang multidimensional magic na naging dahilan ng kanyang pagpapatalsik mula sa order. Natuwa si Kuroda nang marinig ito dahil siya ay isang mayamang black mage na walang problema sa pera.
Pagpasok nila sa nayon, nakasalubong nila ang isang batang lalaki na nakaupo sa tabi ng balon at mukha itong malungkot. Bilang isang halimaw, hindi nagsayang ng oras si Grant at iminungkahing patayin nila ang bata. Gayunpaman, pinigilan siya ni Kuroda, sinasabing may mas maganda siyang ideya. Lumapit si Kuroda sa bata, tinatanong kung bakit siya nag-iisa sa isang mapanganib na lugar. Nais malaman ni Kuroda kung wala siyang mga magulang, pero sinabi ng bata na mayroon, ngunit ang kanyang ama ay may malaking utang sa isang salamangkero na kailangan niyang tulungang bayaran. Nang marinig ito ni Kuroda, tinanong niya ang bata kung si Tyrion ba ang tinutukoy nito, at tumango ang bata bilang kumpirmasyon. Tinanong siya ni Kuroda kung alam niya kung nasaan si Tyrion, at sumagot ang bata na kasalukuyang nanonood ang lahat ng palabas ni Tyrion sa tavern. Sinabi ni Kuroda kay Grant na oras na para umalis sila, pero bago yon, may kailangan siyang gawin. Agad na inakala ni Grant na gusto ni Kuroda na pagpira-pirasuhin niya ang bata, pero pinigilan siya ni Kuroda, sinabing ayos lang siya. Pagkatapos ay kinuha ni Kuroda ang kanyang supot ng pera at naglabas ng isang gintong barya. Ibinigay niya ang gintong barya sa bata, na agad na naibilang-bilang isang mabuting gawa. Halos himatayin sa tuwa ang bata nang makita ang gintong barya, pero tila hindi kontento si Kuroda dahil hindi itinuring ng system na mahalaga ang kanyang ginawa. Sa kabilang banda, nagulat din si Grant na nagbibigay ang kanyang amo ng gintong barya sa isang tao. Agad na nagkamali ng interpretasyon si Kuroda sa sinabi ni Grant sa pag-aakalang hindi sapat ang isang gintong barya. Nagpasya si Kuroda na ibigay ang buong supot ng pera sa bata, na ginawang pinakamasayang tao sa planeta ang bata. Nagpanik si Grant nang makita ito habang patuloy na tinatanong ang sarili kung bakit gagawin ni Kuroda ang ganoong bagay. Kahit na ganito, nananatiling buo ang selyo sa swerte ni Kuroda. Ibig sabihin hindi pa rin sapat ang lahat ng kanyang ginawa. Sa kabilang banda, kinukwestiyon ni Grant ang lahat ng kanyang paniniwala dahil si Kuroda ay dapat ang pinakanakakatakot na tao sa planeta, pero kakaiba ang kanyang ikinikilos. Iniisip pa rin ito ni Grant nang mapansin niyang labis na nagpapasalamat ang bata sa ginawa ni Kuroda para sa kanya. Tinawag pa niyang bayani si Kuroda at dito nagsimula ang maling akala ni Grant. Inakala niyang sinusubukan ni Kuroda na gawing kahalili ang bata. At dahil sa pera, napasailalim na niya ang bata para patuloy siyang sambahin bilang kanyang amo magpakailanman. Sa kanyang maling akala, iniisip niyang magsisimulang gumawa ng maraming kalupitan ang bata sa pagtatangkang mapalapit kay Kuroda, na sa huli ay gagawin siyang kaalyado sa pamumuno sa katimugang lupain. Ginuguni-guni pa rin ni Grant kung paano mangyayari ang lahat ng tawagin siya ni Kuroda, sinasabing oras na para umalis sila. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa tavern, pero walang bakas ni Tyrion kahit saan. Bigla na lang, isang maliwanag na screen ang lumitaw sa harap ng tavern na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Pinag-iingat ni Grant si Kuroda dahil ang tinitingnan niya ay multidimensional magic. Sa kabilang panig, dalawang nilalang na tila nagmamahalan ang nagpapaalam sa isa't isa. Sa sandaling malapit nang umabot sa pinakakawili-wiling bahagi, namatay ang screen. Tumulog ang e-system, ipinapaalam sa mga manonood na natapos na ang broadcast. Nagsimulang magpanik ang mga nanonood dahil naputol ito sa pinakamagandang bahagi. Sinasabi sa kanila ng boses mula sa announcement system na maghulog ng gintong barya kung gusto nilang i-restart ang multidimensional magic at malaman kung ano ang nangyayari sa universo. Agad itong nagsimula ng gulo sa mga tao habang nagtatalo sila kung sino ang dapat magbayad. Habang nagtatalo silang lahat, lumapit si Kuroda sa makina at naghulog siya ng gintong barya. Pinihit niya ang knob at isang maliwanag na ilaw ang lumitaw sa screen. Pagkatapos ay sinabihan si Kuroda na ilagay ang kanyang kamay sa screen at isipin ang lugar na gusto niyang obserbahan. Ginawa ni Kuroda ang iniutos at dinala siya ng mahika sa Earth. Pagkatapos ay malalim niyang inisip kung ano talaga ang gusto niyang makita, at sa kanyang gulat, lumitaw ang kanyang ina sa screen. Agad na hinawakan ni Kuroda ang screen, sumisigaw, umaasang maririnig siya ng kanyang ina habang sinasabi niyang maayos lang siya. Inakala ng mga nasa silid na si Kuroda ay may sakit sa pag-isip dahil kakaiba ang kanyang ikinikilos. Lumalabas na labis na nahihirapan ang ina ni Kuroda sa pagpanaw ng kanyang anak at mukha siyang lubos na nanlulumo. Nahihirapan ang kawawang babae na makabangon at binibisita niya ang puntod ni Kuroda araw-araw, dala ang mga bulaklak. Lumabas ang ina ni Kuroda sa sementeryo at napaiyak kahit nasa pampublikong lugar siya. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, sinasabi niya kung gaano niya kamiss ang kanyang anak. Maging ang mga nanonood sa tavern ay napaiyak dahil sobrang lungkot ng buong eksena. Tumingala si Grant at nakitang umiiyak din si Kuroda. At bago pa niya namalayan, tumulo na rin ang luha mula sa kanyang mga mata. Labis na nasaktan si Grant nang makitang wasak ang kanyang amo kahit na naniniwala siyang isa ito sa kanyang mga dakilang mahika at plano. Matapos umiyak ng ilang minuto, nagpasya si Kuroda na hindi niya tatanggapin ang kanyang kapalaran at panoorin ang kanyang inang patuloy na umiiyak. Pagkatapos ay hinawakan ni Kuroda ang screen, sumisigaw ng buong lakas at tinatanong kung naririnig siya ng kanyang ina. Nagsimulang mag-react ang ilaw sa screen sa paghawak ni Kuroda
at pinagsabihan siya ni Grunt na lumayo, sinasabing maaaring sirain siya ng multidimensional magic. Gayunpaman, tumanggi si Kuroda na pakinggan ang babala ni Grunt habang patuloy siyang sumisigaw para marinig siya ng kanyang ina. Lumabas ang anunsyo na ina-activate na ang safety device. Nahuli siya nito, nagpapadala ng alon ng masakit na mahika sa kanyang katawan, ngunit tumanggi pa rin siyang bitawan ang screen. Determinado si Kuroda na tiisin ang sakit dahil naniniwala siyang makakarating siya sa kanyang ina. Patuloy siyang sumisigaw, sinasabi sa kanyang ina na buhay pa siya, at bigla, tila naririnig ng kanyang ina ang kanyang boses. Lumingon ang kanyang ina at nakita ang isang puting imahe kung saan umaalingaw-ngaw ang boses ni Kuroda. Sa huli ay naging malinaw ang lahat at nakita ng kawawang babae ang kanyang anak. Nagulat siya at nalilito, ngunit tiniyak sa kanya ni Kuroda na siya nga iyon. Sinabi ni Kuroda sa kanyang ina na kahit wala siyang oras para ipaliwanag ang nangyayari, hinimok niya ang kanyang ina na manatiling buhay at hintayin ang kanyang pagbabalik. Tiniyak niya sa kanyang ina na tiyak siyang babalik sa kanya. Sakto namang naubusan ng kapangyarihang mahika si Kuroda, na tuluyang pumutol sa koneksyon niya sa screen. Sakto namang ipinaalam sa kanya ng system na kagagawa niya lang ng isang espesyal na mabuting gawa na siyang pagmamahal ng ina. Nagulat si Kuroda nang makita ito, at ipinaalam sa kanya ng system na kumpleto na ang quest para alisin ang sumpa. Nagawa niya ito dahil winakasan niya ang pagdadalamhati ng kanyang ina. Ipinapakita ng system window ang kanyang karma status, na sa huli ay nagbago mula sa Eternal Curse patungo sa The Cursed One. Nagpapasalamat si Kuroda na sa wakas ay naalis na ang walang hanggang sumpa. Ikinagagalak ni Kuroda na sa wakas ay magagamit na niya ang karma na natanggap niya mula sa anghel bilang kabayaran. Nalaman niya na ang kanyang swerte ay patuloy na dadami hanggat patuloy siyang gumagawa ng mabubuting gawa. Sakto namang lumingon si Kuroda at nakitang nagkakagulo na ang buong silid dahil sa dapat nilang panoorin. Karamihan sa mga nasa silid ay wala ng pera dahil naibenta na nila ang lahat ng mayroon sila para lang maka-access sa multidimensional magic. Nabaliw na sila sa multidimensional magic na hindi na nila alintana ang pagbenta ng kanilang gintong ngipin para lang maka-access dito. Sinabi ni Gret kay Kuroda na oras na para umalis sila dahil mukhang pinawala ng multidimensional magic sa katinuan ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, natapunan ng beer si Gret ng isa sa kanila at ikinagalit niya ito. Inilabas niya ang kanyang espada na handang pumatay ng maraming tao dahil sa kawalan ng respeto sa kanya. Sakto namang naamoy ni Kuroda ang beer sa kanyang ulo at napansin niyang mayroong talagang mali. Naalala niya na naamoy na niya ito dati at bigla napagtanto niyang galing ito sa mga alaala ng Black Mage. Tila, ang dati niyang sarili ay gumawa na ng kaparehong timpla noon at ito ay isang nakaka-addict na elixir. Sinabi ni Kuroda kay Grunt na sumunod sa kanya dahil kailangan nilang tingnan ang mga bariles ng beer. Sa kaibuturan, alam ni Kuroda na may mali at naniniwala siyang mayroong nakatagong aparato sa kung saan. Nagsimulang maghanap si Kuroda sa paligid at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang tubo na puno ng nakaka-addict na elixir na konektado sa mga inumin. Lumalabas na nilagyan ni Tyrion ng elixir ang beer para masiguradong magiging depende sa kanya ang lahat para sa multidimensional magic. Hindi natutuwa si Kuroda sa katotohanang inuubos ng mga tao ang kanilang yaman para lang masilip ang mga kaganapan sa bawat sulok ng universo. Naalala ni Kuroda ang bata kanina at nahulaan niyang maaaring kasama ang ama nito sa mga kasalukuyang nagsasayang ng pera sa tavern. Bigla, dalawang lalaki ang lumapit kina Kuroda at Grunt na nagmumungkahing bayaran nila ang kanilang libangan dahil mukha silang may pera. Gaya ng dati, mabilis na hinawakan ni Grunt ang kanyang sandata, handang patayin ang mga lalaki, ngunit pinigilan siya ni Kuroda, sinasabing hindi ito kailangan. Ipinaalam ni Kuroda kay Grunt na kaya niyang iligtas ang lahat sa tavern. Tinignan ni Kuroda ang mga alaala ng Black Mage para subukang kunin ang lunas sa elixir. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, nahanap ito ni Kuroda, at gamit ang kanyang kapangyarihang mahika, inactivate niya ang lunas. Nagpakawala ito ng isang alon ng mahiwagang enerhiya sa lahat ng tao sa silid. Nakakagulat, bumalik sa kanilang katinuan ang lahat sa silid, at nagsimula silang magtanong kung bakit sila nasa tavern sa ganoong oras. Sinigurado rin ni Kuroda na linisin ang buong nayon gamit ang lunas, na tuluyang nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin kay Tyrion. Nagsimulang magkaayos ang mga sirang pamilya dahil wala nang matinding pagnanasa na gamitin muli ang multidimensional device. Nagulat si Grunt nang makita niyang ang lahat sa tavern ay nagiging mabait at naghihingian ng tawad sa isa't isa. Doon niya napagtanto na tinanggal ng mahika ni Kuroda ang lahat ng galit sa mga tao, at gaya ng dati, gumawa siya ng isang maling dahilan kung bakit ito nangyari. Naniniwala siya na ginawa ito ni Kuroda para maging maamo ang mga tao upang hindi na sila mag-isip na mag-aplas dahil dati silang parang mga leon ngunit ngayon ay naging parang mga bulit na lang. Sakto namang sinabi ng system kay Kuroda na kagagawa niya lang ng isang mabuting gawa at nakakuha siya ng luck points. Nagpapasalamat si Kuroda para dito dahil nakatulong ang kanyang purification spell na makalikom ng puntos. Sa huli, nakalikom siya ng 238,000 luck points
at naniniwala si Kurota na makakatulong ito sa kanya na gamitin ang multidimensional magic. Bigla, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali, at kasama sa pagsabog ang mage na si Tyrion. Lumalabas na babae pala si Tyrion, at galit na galit siya dahil sinusubukan ni Kurota na sirain ang kanyang kumikitang negosyo. Nagulat si Grunt nang mapagtanto niyang babae pala si Tyrion, hindi ang malaking masamang lalaki na iniisip niya. Hindi siya pinansin ni Tyrion at inimbestigahan ang beer para lang kumpirmahin ang kanyang hinihinala na may halong inis. Itinapon niya ang tasa at sinimulang tanungin ang mga tao kung sino ang naglinis ng inumin. Dahil sa takot na baka lipulin sila ni Tyrion, nauutal silang sumagot na wala silang ginawa. Pagkatapos ay lumingon-lingon si Tyrion upang suriin ng maayos ang sitwasyon bago ituro sina Kuroda at Groth. Nagsasalita pa rin siya tungkol sa hindi niya pagkikita sa dalawa nang mapansin niyang sinira na pala nila ang mga bote ng elixir. Kaswal siyang lumapit kay Kuroda, tinatanong kung bahagi ba siya ng Immaculate Order. Bukod pa rito, gusto niyang malaman kung hindi pa ba sapat para sa order ang pagpapatalsik sa kanya, at ngayon ay binabalak pa siyang ikulong sa selda. Bigla, natagpuan ni Kuroda ang sarili na nakatayo sa gitna ng isang magic circle, at bago pa siya makakilos, inactivate ito ni Tyrion, nagpapakawala ng malakas na apoy. Sa halip na mataranta, naalala ni Kuroda na nakakita na siya ng ganito sa mga alaala ng Black Mage, at tinatawag itong Flame Circle. Walang sinayang na oras, sinunod ni Kuroda ang kanyang kutob, at naghagis siya ng gintong barya sa kanyang kanan. Nagulat si Kuroda na ginawa niya ito, na ang ibig sabihin ay kumikilos siya batay sa kanyang intuition. Sakto namang lumabas ang Ultimate Karma, at sinabihan si Kuroda na mayroon na lang siyang 3 minuto. Ang gintong barya ay sumira sa isang gripo ng tubig, na nagpakalat ng tubig sa lahat ng dako, na siyang pumatay sa apoy ni Tyrion. Nagulat si Tyrion, ngunit ganoon din ang masasabi para kay Kuroda. Napagtanto ni Kuroda na hindi niya namalayang nag-trigger siya ng mahika tulad noong iniligtas niya ang buhay ni Grunt. Sinusubukan pa ring intindihin ni Kuroda ang sitwasyon nang hubarin ni Grunt ang kanyang balabal dahil nasusunog ito. Gayunpaman, tuluyan niyang nakalimutan na nasa gitna siya ng mga tao, at ito ang naglantad sa katotohanang isa siyang goblin. Nagwala ang mga tao nang makita nila si Grunt, at nagsimula silang sumigaw habang hinihiling na patayin si Grunt dahil nandyan daw ito para nakawin ang kanilang ani. Gayunpaman, humarang si Kuroda upang protektahan ang kanyang tauhan mula sa galit na mga tao. Hinubad ni Kuroda ang kanyang balabal, at dito nila napagtanto na ang taong nasa harapan nila ay ang kilalang-kilalang Black Mage. Agad nalaman nila ito. Lahat sila ay tumakbo. Pati si Tyrion ay nagulat na makita ang Black Mage sa ganoong kasamang lugar. Gayunpaman, walang balak si Tyrion na tumakas dahil ang patong sa ulo ni Kuroda ay 100,000,000 gold coins. Naniniwala si Tyrion na kaya niyang labanan si Kuroda dahil narinig niyang mahina ang Black Mage noong nasa order pa ito. Para kay Tyrion, nakikita na niya ang sarili bilang isang napakayamang babae basta't matatalo niya si Kuroda. Kasabay nito, alam ni Kuroda na wala siyang pagkakataon dahil hindi pa niya lubusang kabisado ang Black Magic. Dahil umabot na sa ganito, naisip ni Kuroda na kailangan na lang niyang ipusta ang lahat sa swerte. Nagpakatatag si Kuroda, lumapit kay Tyrion at sinabing isa siyang mahirap na kalaban, ngunit kulang siya ng kaunting focus. Nakuha nito ang kanyang atensyon, na naging dahilan upang hindi niya mapansin ang nangyayari sa kanyang paligid. Nang maintindihan na niya ang sitwasyon, may apoy nang namumuo sa silid. Hindi nag-aksaya ng oras si Kuroda, hinawakan si Groot at kumilos ayon sa instinct. Tumalon siya sa isang maliit na bintana, na diretsong papunta sa isang tangke. Paglapag nila sa tangke, nilamon ng apoy ang silid. Nang humupa ng kaunti ang mga apoy, dahan-dahang itinaas ni Kuroda ang takip ng tangke upang suriin ang sitwasyon. Plano niyang tumakas sa lugar habang may usok pa. Paglabas ng dalawa sa tangke, sinubukan nilang tumakas, ngunit lumabas na hindi napatay ng apoy si Tyrion. Sa katunayan, mas galit siya kaysa noong ilang minuto lang ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Kurota na nasa malaking gulo siya dahil 1 minuto na lang ang natitira sa kanyang swerte. Naisip niya na kailangan niyang gumawa ng hakbang sa loob ng 60 segundo upang talunin si Tyrion. Ginamit ni Kurota ang kanyang karaniwang taktika, ipinaalala kay Tyrion na napakalakas niya kaya hindi na niya kailangan pang gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa kanya. Tinanong siya ni Kurota kung sa tingin niya ay may tsansa siya laban sa kanya. Ito ang nagpagalit sa kanya at nagpalabas ng kanyang galit habang sinasabi kay Kurota na ipapakita niya kung bakit hindi siya dapat maliitin. Nang tatama na sana ang bolang apoy sa mukha ni Kurota, nadapa siya at natumba, na tumulong sa kanya na makatakas sa pagiging litso ni Tyrion. Gayunpaman, hindi pa tapos si Tyrion sa kanya dahil gumawa siya ng isang malaking magic circle na may tanging layunin na lipulin si Kurota. Sa puntong ito, 5 segundo na lang ang natitira sa orasan ni Kurota. At nang tumama na ang huling spell ni Tyrion, nakataka si Kurota na may 1 segundong natitira sa lock clock. Napanood ni Tyrion na may takot at pagkadismaya na hindi niya nakuha si Kurota sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa. Napaluhod na lang si Tyrion dahil naubos na ang lahat ng kanyang lakas.
Walang lakas para gumalaw muli, naniniwala si Tyrion na narating na niya ang katapusan at malapit na siyang mamatay. Bigla, namatay ang mga apoy, at nang lumingon siya, napagtanto niyang iniligtas lang ni Kuroda ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi sang-ayon si Grunt dito dahil gusto niyang iwanan nila si Tyrion para magdusa pa ng kaunti sa loob ng apoy. Sinasabi niya kay Kurota na mas masarap ang mga tao kapag nilitson ng medium rare. Hindi pinansin ni Kurota ang mga reklamo ni Grunt at lumapit kay Tyrion, sinasabing wala siyang intensyon na iwanan siya. Bigla, natagpuan ni Kurota ang sarili na nakatitig sa isa sa pinakamahalagang alaala ng Black Mage. Nakikita ni Kurota ang Black Mage sa gitna ng pagkawasak, at hawak nito ang isang taong mahalaga sa kanya. Lumalabas na hindi nagawang iligtas ng Black Mage ang taong ito, at sumisigaw siya sa matinding paghihirap habang yakap ang walang buhay na katawan ng kanyang minamahal. Sobrang abala si Kurota sa mga alaala ng Black Mage, kaya nakalimutan niyang hawak niya si Tyrion sa parehong paraan kung paano hinawakan ng Black Mage ang kanyang minamahal. Bigla, naramdaman niya ang malambot na labi na dumikit sa kanya, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Tyrion na hinahalikan siya. Nagulat si Kuroda at tinanong kung ano ang ginagawa ni Tyrion. Mukhang napaka-inosente ni Tyrion habang sumasagot na akala niya ito ang gusto ni Kuroda mula sa kanya. Sinabi ni Kuroda sa kanya na mali ang lahat ng iniisip niya at hindi lang siya gumagalaw dahil malalim ang kanyang iniisip. Sinabi naman ni Tyrion kay Kuroda na handa siyang gawin ang kahit anong gusto niya dahil hindi pa siya handang mamatay. Naiintindihan ni Kuroda ang kanyang pinanggagalingan at sinabi niya ritong wala siyang balak na patayin siya. Inilahad ni Kuroda ang kanyang kamay kay Tyrion at sinabing sumunod sa kanya dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan niya ang kapangyarihan nito. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Tyrion ang mga kamay ni Kuroda at sinabi ni Kuroda kay Grunt na oras na para umalis sila. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ipinaalam ng system kay Kuroda na natapos na ang ultimate karma at naubos na rin ang lahat ng luck bonuses. Hindi nagulat si Kuroda dahil alam na niyang mauubos ang kanyang kapangyarihan. Bukod pa rito, bumalik na sa zero ang kanyang luck points. Naisip ni Kuroda na pansamantala lang ang kanyang luck powers dahil sa status niyang Cursed One. Gayunpaman, kumbinsido siyang mayroong quest sa kung saan na maaaring ayusin ito. Tiningnan niya ang impormasyon ng Cursed One at napagtanto niyang ganoon siya dahil napakarami na niyang nagawang kalupitan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bahay ni Tyrion na sinabi niyang hindi naman gaanong kagandahan. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Kurota dahil ang bahay niya ay isang malaking mansyon na nakatayo mag-isa sa gitna ng kawalan. Pagpasok, halos mabulag si Kurota sa lahat ng alahas sa bahay, at tinanong ni Kurota kung ginagamit ba ni Tyrion ang pera ng mga taga-nayon para sa kanyang pamumuhay. Mabilis na nilinaw ni Tyrion ang sitwasyon, sinabing hindi niya ginawa iyon at ipinahayag na ipinamana sa kanya ang bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit, hindi naniniwala si Groth sa mga ganitong kasinungalingan. Nang makapag-ayos na sila, sinabi ni Kurota kay Tyrion na kailangan niya ang kanyang multidimensional magic dahil kailangan niyang pumunta sa ibang planeta. Padalos-dalos na nagsalita si Tyrion, sinabing baka nabaliw na si Kurota, at hindi nagsayang ng oras si Grunt na itutok ang kutsilyo sa kanyang leg, pinagsasabihan siyang mag-ingat sa pananalita. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tyrion ang ibig niyang sabihin. Inihayag niyang isa lamang siyang mahina na walang kapangyarihang magpadala kay Kurota sa pagitan ng mga mundo. Binanggit ni Tyrion na ang pagpapadala ng isang tao sa ibang planeta ay nangangailangan ng napakalaking multidimensional mana, at ito ay isang bagay na tanging ang White Mage lang ang makakagawa. Binanggit ni Tyrion na sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan, ang kaya niya lang gawin ay makita ang kalagayan ng ibang mga mundo. Nang marinig ito ni Kuroda, hindi siya nagulat dahil hindi naman niya inaasahang magiging madali ito. Gayunpaman, naniniwala siyang magagawa niya ito kapag natutunan na niya ang mga pangunahing kaalaman sa multidimensional magic dahil ang Black Mage ay isang napakalakas na nilalang. Pagkatapos ay sinabi ni Kuroda kay Tyrion na ituro sa kanya ang lahat ng alam niyang multidimensional magic nang angakong siya na ang bahala sa iba. Nagulat si Tyrion nang marinig ito at tapat niyang tinanong si Kuroda kung tanga ba siya. Gaya ng dati, galit na si Grunt at ang kailangan na lang niya ay isang direktang utos para tusukin ang leg ni Tyrion gamit ang kanyang maikling espada. Pagkatapos ay sinabi ni Tyrion kay Kuroda na medyo kakaiba ang kanyang hiling. Nakakagulat, lumapit si Grunt para sabihin sa kanya na sinusubukan lang ni Kuroda ang kanyang kaalaman. Ipinaalam ni Grunt sa kanya na patay siya kung magkakamali siya sa lahat. Dahil sa takot na mamatay kung magkamali, sinabi ni Tyrion kay Kuroda na hindi niya maituturo sa kanya ang multidimensional magic. Bilang depensa, sinabi niya kay Kuroda na siya ang Black Mage. Mukhang nalito si Kuroda dito, at ipinaliwanag ni Tyrion na mayroong dalawang uri ng mahika sa mundong ito. Mayroong White Magic at mayroong Black Magic. Tila, habang mas marami kang natututunan sa isang panig ng mahika, lalong nagiging hindi magamit ang kabilang panig. At doon napagtanto ni Kuroda na dahil isa siyang dalubhasa sa Black Magic, nawala na sa kanya ang kakayahang gumamit ng White Magic.
Kinumpirma ito ni Tyrion at idinagdag na ang multidimensional magic ang pinakamalakas na spell sa lahat ng white magic spells. Ipinaalam ni Tyrion kay Kurota na naabot na niya ang tuktok ng black magic, kaya't imposibleng-imposible para sa kanya na gamitin ang multidimensional magic. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng malakas na ingay sa labas, at tumayo sila para mag-imbestiga. Tumayo sila sa tabi ng bintana at nakita ang isang galit na grupo ng tao sa labas ng mansyon na nagbabantang patayin si Tyrion. Nataranta si Grunt nang makita ito, at nang masilip nila ng malapitan, napagtanto nilang hindi nag-iisa ang mga taga na yon. Halos matae si Tyrion sa kanyang salawal nang mapagtanto niyang ang mga salamangkero na kasama ng mga taga na yon ay mula sa Immaculate Order. Ang mas malala pa, kasama nila ang White Mage, at ang presensya pa lang ng lalaki ay nagdulot ng panginginig sa mga katawan ni Grunt at Tyrion. Nagsimulang manginig si Tyrion dahil naniniwala siyang patay na silang lahat. Maging si Kuroda ay nagulat na nagpa siya ang White Mage na magpakita, at sa pag-alam na wala siyang laban dito, naisip ni Kuroda na ang pagtakas ang pinakamagandang opsyon. Pagkatapos ay tinapik ni Kuroda ang balikat ni Tyrion, sinasabing sasama rin siya sa kanila. Gustong tumutol ni Tyrion, sinasabing hindi niya maiiwan ang kanyang palasyo at lahat ng pera niya, ngunit kinalagkad siya ni Kuroda, sinasabing nag-uutos siya, hindi nakikiusap. Sa sandaling yon, inactivate nila ang isang magic circle. At sa oras na nakapasok ang galit na grupo sa bahay, nakatakas na ang tatlo sa pamamagitan ng isang teleportation circle. Lumalabas na ang circle ay pinapagana mula sa loob ng mga tauhan ni Kuroda na nakaantabay. Ligtas na nakabalik si Kuroda sa kastilyo, at natutuwa siyang nakapaghanda siya ng daan para makatakas gamit ang transfer magic na tinulong ni Grunt na i-set up. Pinupuri pa rin ni Kuroda ang galing ng black magic nang bigla niyang mapansin na ang kanyang mga tauhan na nagpapagana sa magic circle ay bumagsak lahat sa lupa, at sa itsura ng mga bagay, patay na sila. Naguguluhan, tinanong ni Kurota kung ano ang nangyayari, at kaswal na sumagot si Groot na ginamit ng grupo ang kanilang buhay bilang kabayaran para sa transfer magic. Inihayag ni Groot na ang teleportation ay isa sa pinakamakapangyarihang spell sa mundo ng mga goblin, at sa pamamagitan ng pagsipsip sa puwersa ng buhay ng mga ipinatawag, kaya nitong ilipat ang mga tao sa malalayong distansya. Nataranta si Kuroda nang marinig ito, at hinawakan niya si Grunt, sinasabing dapat ay binalaan siya nito tungkol dito. Mahinang sumagot si Grunt na ayaw niyang abalahin si Kuroda sa mga maliliit na detalye. Hindi makapaniwala si Kuroda na itinuring lang ni Grunt na maliit na bagay ang buhay ng ilang tao. Ang mas malala pa, binigyan si Kuroda ng bad action tag ng system na nagsasabing gumawa siya ng masamang gawain. Sa isang flashback, isang batang babaeng mahirap, si Sylvana, ay nakikitang tinatrato ng masama na parang hayop. Pinalayas siya sa kanyang trabaho ng kanyang amo na nagsabing huwag na siyang bumalik dahil lang sa aksidenteng nakabasag siya ng plato. Habang naglalakad siya sa kalye, naririnig niya ang mga taong pinag-uusapan siya ng masama. Tila, ang kanyang mga magulang ay diumano'y mga mamamatay tao, at dahil dito, walang gustong makipag-ugnayan kay Sylvana. Naiwan si Sylvana sa kalye para magdusa, at isang gabi, isang berdeng nilalang ang lumitaw sa harap ni Sylvana at hinikayat siyang kainin ito. Tiniyak nito kay Sylvana na magiging maayos ang lahat kung gagawin niya ito. Ngayon sa kasalukuyan, sa wakas ay naintindihan na ni Kuroda kung paano gumagana ang ultimate karma. Kahit na nahirapan ng husto si Kuroda, nakalikom siya ng kaunting mabubuting gawa sa masasamang katimugang lupain. Sa pangkalahatan, karamihan sa mga mabuting gawa ay ang pagpigil sa mga halimaw na mag-away at pagkatapos ay siguraduhing maging magkaibigan sila. Dahil dito, nagawa niyang itaas ang kanyang luck points kahit hindi gaanong karami. Kahit sa mga luck points na mayroon siya, hindi pa rin niya matatanggap ang mga benepisyo dahil sa kanyang status bilang ang Cursed One. Ang tanging paraan para mailabas ang swerte ay ang i-activate ang Ultimate Karma. Sa sandaling aktibo ang Ultimate Karma, nauubos lahat ng kanyang luck points, at nagiging maswerte siya hanggat nananatiling aktibo ang mga puntos. Naaalala niya na bago ang kanyang laban kay Tyrion, nakakuha siya ng higit sa 200,000 puntos dahil nilinis niya ang isang nayon, at pagkatapos nito, kusa niyang inactivate ang Ultimate Karma. Sa loob ng 3 minuto, nasa estado siya ng walang katapusang swerte. At dahil dito, nagawa niyang talunin si Tyrion ng walang kahirap-hirap. Sa nalalaman niya tungkol sa Ultimate Karma, naisip niyang ang isang mabuting gawa na makakaapekto sa milyon-milyong tao ay magbibigay sa kanya ng sapat na puntos para makabalik sa Earth. Dahil dito, gumawa na siya ng mga plano. Lumabas siya ng kanyang palasyo para tingnan kung tapos na si Groot sa mga paghahanda, at sinabi ni Groot sa kanya na handa na ang kanyang kabayo. Sumakay si Kurota sa kanyang kabayo, at binati siya ni Tyrion ng good luck sa kanyang paglalakbay. Tila, si Kurota at Groot ay pupunta sa isang malaking pakikipagsapalaran sa dulo ng kaharian na may planong gawin ang isang napakalaking mabuting gawa. Tinanong ni Kurota si Groot kung nasa isip pa rin niya ang target, at sumagot si Groot ng lumalabas na ang hinahabol nila ay ang masamang mangkukulam na walang iba kundi si Sylvana. Kilala si Sylvana bilang responsable sa paglikha ng pinakanakamamatay na sakit sa mundo.
Sakto nang magsiseryoso na si Kurota sa paglalakbay, itinuro ni Grunt ang bahay sa harap nila, sinasabing nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Nalito si Kurota dito, ngunit ipinaalam sa kanya ni Groot na nakatira si Sylvana sa bahay na tinitingnan nila. Sumigaw si Kurota kay Groot, ipinapaalala sa kanya na sinabi niyang nakatira si Sylvana sa dulo ng kaharian. Pinapakalma ni Groot si Kurota habang tinitingnan niya ulit ang mapa. Dito na napagtanto ni Grunt na nakahanap siya ng paraan para ipaliwanag ang kalokohan sa kanyang amo. Galit na galit si Kuroda na pinalabas ni Grunt na parang nasa langit ang isang bahay na 100 metro lang ang layo mula sa kastilyo. Pagkatapos ay pumasok si Kuroda sa compound at sinabi niya kay Grunt na bumalik sa kastilyo at hintayin siya. Naglakad si Kuroda papunta sa pinto at bago pumasok, naisip niya na maililigtas niya ang milyon-milyon kung magagawa niyang linisin si Sylvana. Gayunpaman, ang tanging maipagdarasal niya ay gumana ang lunas. Matapos huminga ng malalim, pumasok si Kuroda sa bahay na may intensyong ibuhos ang lunas sa katawan ni Sylvana. Ngunit, sa sandaling makita ni Sylvana si Kurota, tumakbo siya para yakapin ito, sinasabing gaano niya ito na-miss. Nag-iwan ito kay Kurota ng pagkabigla dahil alam niyang naniniwala si Sylvana na siya pa rin ang Black Mage. Pagkatapos ay kinaladkad ni Sylvana si Kurota sa kanyang laboratorio kung saan nakagawa siya ng mga bagong sport na handa ng ipakalat. Kumuha si Sylvana ng ilan para gamiting halimbawa at inihagis niya ang mga ito sa hangin. Agad na naglakbay ang mga spore sa pinakamalapit na pamayanan ng tao upang mahawaan sila. Dahil sa dami, sinabi ni Sylvana kay Kurota na tiyak na papatay ng milyon-milyong tao ang bagong batch ng spores. Nagulat si Kurota nang marinig niyang banggitin ni Sylvana ang milyon-milyon na parang wala lang. Pagkatapos ay isiniwalat ni Sylvana na direktang konektado siya sa bawat spore, na nangangahulugang nararamdaman niya ang pagdurusa na dala ng mga spore sa mundo. Nagpasalamat si Sylvana kay Kurota, sinabing naging isang malakas siyang tao dahil sa kanya. Sa kabilang banda, hindi humanga si Kurota dahil si Sylvana ay nagdudulot ng malaking pinsala nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos ay sinabi ni Kurota kay Sylvana na naghanda siya ng gamot na lalo pang magpapalakas sa kanya. Lumalabas na sinaliksik ni Kurota ang sakit na kasalukuyang kumakalat at naniniwala siyang sa pamamagitan ng paglilinis kay Sylvana, titigil ang lahat. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Sylvana ang bote mula kay Kuroda at nilagok ang laman nito. Matapos inumin ang likido, normal pa rin ang kilos ni Sylvana. At ikinatakot ito ni Kuroda dahil literal niyang ininom lahat ng laman ng bote sa harap niya pero hindi siya apektado. Dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, nagpasya siyang direktang suriin ang pinakabuod. Ginamit niya ang kanyang mahika para magsagawa ng investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng kasamaan. Nagulat si Kuroda nang matanto niyang napakalaki ng pangunahing pinagmulan nito. Bukod pa rito, may mga hibla na konektado sa mga spore at ang mas malala pa, napakarami ng mga ito. Pagsapit ng oras na natapos na niya ang kanyang investigasyon, napagtanto niyang napakalakas ng kasamaan, at walang paraan para malinis niya ang isang bagay na ganito kalakas. Dito na napagtanto ni Kuroda na kailangan niyang gumawa ng isang bagay na sukdulan dahil mukhang isang inosenteng batang babae si Sylvana na gusto lang mabuhay. Nanaginip si Sylvana tungkol sa bilang ng mga taong mamamatay nang itulak ni Kuroda ang isang espada sa kanyang dibdib mula sa likuran. Gulat na lumingon si Sylvana at nakita si Kurota na umiiyak habang sinasabi sa kanya na ito lang ang tanging paraan. Napilitang tanungin ni Sylvana si Kurota kung bakit niya ito sinaksak at sumagot si Kurota na yun lang ang tanging paraan para palayain siya mula sa kontrol ng kasamaan. Bumagsak ang katawan ni Sylvana sa lupa na nagtulak sa berdeng nilalang na nananahan kay Sylvana na magpakita sa harap ni Kurota. Hinihingi nitong malaman kung ano ang ginagawa ni Kurota. Di nagtagal ay napagtanto ng nilalang na pinatay ni Kurota ang host para pahinain ito. Tinanong ng nilalang si Kurota kung naparoon siya para hamunin ito, pero sumagot si Kuroda na wala siya doon para hamunin ito kundi para wasakin ito. Pagkatapos ay pinakawalan ni Kuroda ang walang hanggang apoy, na tuluyang naglitson sa nilalang. Sumisigaw sa sakit ang nilalang habang pinapangakuan si Kuroda na pagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Pinalakas lang ni Kuroda ang apoy para siguraduhing tuluyang mamamatay at maglalaho ang nilalang. Matapos ni Kuroda, lahat ng mga nilalang na nakakaimpluwensya sa mundo ay nagsimulang maglaho. Lahat ng nagkasakit, dahil sa mga spore na galing sa nilalang, ay nagsimulang bumalik ang kanilang kalusugan sa sandaling iyon. Habang gumagaling ang mga tao sa buong mundo, ginagantimpalaan si Kuroda ng mga lock points. Humanga si Kuroda sa dami ng puntos na patuloy na dumarating mula lang sa paglilinis kay Sylvana at pagwasak sa masamang nilalang. Bago niya namalayan, lumampas na sa 1,000,000 ang kanyang mga lock points. Nasiyahan si Kuroda sa dami ng puntos na kanyang naipon, at naniniwala siyang makakabalik na siya sa Earth gamit ito. Pagkatapos ay binuhat ni Kuroda ang nag-agaw buhay na si Sylvana sa kanyang mga braso, sinasabi sa kanya na ililigtas niya ito bago siya bumalik sa Earth. Inactivate ni Kuroda ang Ultimate Karma at binigyan siya ng 3 minuto ng maximum lock value. Nasiyahan si Kuroda nang matanto niyang ang kanyang status sa sandaling iyon ay nakasaad bilang Divine Lock.
Samantala, may isang planeta na patungo sa isang partikular na planeta. Kasabay nito sa parehong planeta, malapit ng lipulin ng White Mage ang buong tribo ng Centaur. Sakto noong tatama na ang mahika ng White Mage, dumaan ang bulalakaw, na siyang nagpaliit sa mahika ng White Mage. Ang nailihis na mahika ay naglakbay papunta sa bahay ni Sylvana at lumapag doon, sinisira ang isang bahagi ng bahay. Nagulat at nalito si Kurota sa nangyayari. Bigla, nakakita siya ng isang screen na may imahe ng kanyang ina sa harap niya, at napagtanto niyang aktibo ang multidimensional magic. Agad niyang naisip na magagamit niya ang makapangyarihang mahika na ito para makalusot. Hinimok niya si Sylvana na manatili sa kanya habang inililigtas niya ito gamit ang pambihirang kapangyarihan. Pagkatapos ay sumigaw si Kurota sa screen, sinasabi sa kanyang ina na babalik siya kapag nailigtas na niya si Sylvana. Sinubukan niyang abutin ang kanyang ina tulad ng dati, ngunit masyadong malakas ang mahika sa pagkakataong ito at nabigo siyang makalusot. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Sylvana kay Kurota na may mga bagay na hindi maaaring baguhin sa mundong ito. Ipinapaalam niya sa kanya na ang mga bagay na ito ay permanente na kahit nahawak pa niya ang lahat ng swerte sa mundo. Tila, isa sa mga bagay na ito ay hindi niya magagamit ang white magic hanggat isa siyang black mage. Isa pang bagay na imposibleng gawin ay ang buhayin ang mga patay, at pagkatapos sabihin ito, tuluyan nang namatay si Sylvana. Mahigpit siyang niyakap ni Kurota habang tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Tumanggi si Kurota na tanggapin ang katotohanan, at habang humihikbi pa rin siya, nagpakita ang kaluluwa ni Sylvana sa harap niya at sinabing nakita niya ang lahat. Sinabi niya sa kanya na nakita niya ang kanyang kapangyarihan at tadhana at ang katotohanang napilitan siyang gumawa ng ilang napakasakit na desisyon. Pagkatapos ay sinabi ni Sylvana kay Kurota na maaaring malungkot siya, ngunit dapat siyang makahanap ng aliw sa katotohanang pinalaya niya ito. Binanggit ni Sylvana na hindi niya kailanman intensyon na manakit ng sinuman dahil ang gusto lang niya ay mahalin. Ipinapaalam ni Sylvana kay Kuroda na nagpapasalamat siya sa lahat, at kasabay nito, naglaho ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kuroda na si Sylvana ang dahilan ng milyon-milyong pagkamatay, at ang naghihintay sa kanya ay ang pinakamalalim na kadiliman sa impyerno. Habang aktibo pa ang ultimate karma at may 1 minuto at mahigit pa sa orasan, inactivate ni Kuroda ang spell na Astral Ascension, sa pag-asang maililigtas niya ang pinakamalas na babae sa planeta. Ang spell na ito ay lumilikha ng napakaraming enerhiya, winawasak ang lupa habang naghahanda si Kuroda para sa isang mapangahas na misyon. Samantala, nakarating na si Sylvana sa kabilang buhay, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa kalaliman. Sinabi ng Panginoon ng kalaliman kay Sylvana na ang kanyang kaluluwa ay nalalanta at puno rin ng kawalan. Sinubukan ni Sylvana na ipagtanggol ang kanyang kaso, sinasabing minamanipula lang siya ng isang masamang nilalang. Gayunpaman, ang nasa harap ng Panginoon ng kalaliman ay ang katotohanang si Sylvana ang responsable sa pagkamatay ng mahigit 52 milyong tao. Sa madaling salita, ang parusa para dito ay walang hanggang kaparusahan sa purgatorio. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon ng kalaliman kay Sylvana na walang paraan para baguhin ang kanyang kapalaran dahil ang talaan ay laban sa kanya. Patuloy na nagmamakaawa si Sylvana dahil hindi niya kailanman sinadyang gawin ang alinman sa mga nangyari. Naniniwala si Sylvana na hindi patas ang paghatol sa kanya, ngunit sinabi ng Panginoon kay Sylvana na punasan ang kanyang mga luha dahil walang tulong na darating para sa kanya mula saan man. Nagsimulang magtipon ng mga sugo ng kalaliman sa paligid ni Sylvana, handa ng kalagkarin siya palayo. Biglang tumama ang isang maliwanag na ilaw sa lugar, at lumabas na si Kuroda palayon. Sinunggaban niya si Sylvana at mabilis siyang itinakas bago pa siya maabutan ng mga madilim na sugo. Galit na galit ang Panginoon ng kalaliman dahil may nangahas na pumasok sa kanyang kaharian. Agad niyang inutusan ang kanyang mga anghel na habulin sina Kuroda at Sylvana, at sa puntong ito, 1 minuto na lang ang natitira kay Kuroda. Sa kabutihang palad para kina Kuroda at Sylvana, hindi sila mahawakan ng mga madilim na anghel dahil pinoprotektahan pa rin sila ng ultimate karma. Gayunpaman, hindi dapat biruin ang mga madilim na anghel dahil madali nilang naabutan si Kuroda. Kasabay nito, sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa purgatorio, nasa gitna si Sisyphus ng kanyang walang hanggang pagsubok. Nakikita siyang nagtutulak ng isang malaking bato patungo sa tuktok, at nang malapit na siyang makarating sa itaas, nadulas siya, na naging dahilan ng pagkahulog ng bato. Aabutin na sana ng mga madilim na anghel si Kuroda nang biglang lumitaw ang bato sa tamang oras para durugin sila at ihulog, na nagbigay kay Kuroda ng mas maraming oras para makatakas. Gumaan ang loob ni Kuroda nang makita ito, at mahinahon niyang ipinagpatuloy ang paglalakbay patungo sa tarangkahan ng langit. Gayunpaman, pagdating niya doon ay nakita niyang may mga madilim na anghel na naghihintay sa kanya. Nagulat si Kuroda dahil hindi niya inaasahan na ganoon sila kabilis makahabol. Pabagsakin na sana ng mga madilim na anghel si Kuroda nang bigla silang tamaan ng isang pagsabog ng liwanag na nagpakalat sa kanila. Lumingon si Kuroda at nakita niyang ang kanyang tagapagligtas ay walang iba kundi si Anghel Gabriel. Sinabi ni Gabriel kay Kuroda na siya na ang bahala sa mga madilim na anghel,
at hinimok niya si Kurota na iwan si Sylvana sa tarangkahan ng langit. Ngumiti si Kurota habang papalapit sa tarangkahan ng langit, ngunit bigla siyang nagbago ng isip. Naniniwala siya na may ibang lugar na mas babagay kay Sylvana dahil nagdusa na siya noong nabubuhay pa. Nilagpasan ni Kuroda ang karaniwang tarangkahan ng langit at dumiretso siya sa Nirvana. Nataranta si Gabriel nang makita ito at hinimok niya si Kuroda na tumigil dahil ang Nirvana ay isang lugar na nakalaan lamang para sa mga pinakadalisay na kaluluwa sa sansinukob. Natatakot si Gabriel na babanggalang si Kuroda sa tarangkahan ng Nirvana. Gayunpaman, patuloy na sinusubaybayan ni Kuroda ang lock at napagtanto niyang 5 segundo na lang ang natitira sa kanya. Kahit gaano pa ito kapanganib, patuloy na kumikilos si Kuroda. Napagtantong hindi siya aabot, inihagis niya si Sylvana patungo sa tarangkahan habang sinasabi sa kanya na narating na niya ang katapusan ng kanyang bangungot. Nataranta si Gabriel nang makita ito dahil naniniwala siyang madudurog lang si Sylvana dahil walang posibilidad na bumukas ang tarangkahan. Sakto noong babangga na si Sylvana sa tarangkahan, nagsimulang bumukas ang tarangkahan mula sa loob na ikinagulat ni Gabriel. Isang higanting lalaki ang nagbukas ng tarangkahan mula sa loob dahil narinig niya ang kaguluhan sa labas. Sa isang iglap nakapasok si Sylvana sa Nirvana. Hindi makapaniwala si Sylvana sa kanyang nakikita at lumingon siya para pasalamatan si Kuroda sa lahat ng bagay hanggang ngayon. Si Gabriel naman ay natulala dahil hindi siya naniniwalang makakarating si Sylvana doon. Tinanong ng higanting gintong lalaki mula sa Nirvana si Gabriel kung bakit mayroong black mage sa paligid. Ngunit mabilis na sinabi ni Gabriel na siya na ang bahala dahil isa lang itong maliit na hindi pagkakaunawaan. Ilang sandali pa, iminulat ni Kurota ang kanyang mga mata. At sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang pisngi ni Sylvana na may pag-asang sa wakas ay makakamit na niya ang kaligayahang nararapat sa kanya sa pagkakataong ito. Samantala, sa Nirvana, may mga kaibigan na si Sylvana na laging handang makipaglaro sa kanya. Tinawag nila si Sylvana mula sa kanyang paglalaro sa buhangin, at nang tumayo siya, natuklasan na iginuguhit niya ang larawan ni Kurota at Grunt sa buhangin. Balik sa Earth, tila bumubuti na ang kalagayan ng ina ni Kurota kumpara dati. Nang tanungin kung bibisitahin niya ang libingan ng kanyang anak gaya ng dati, sumagot siya na hindi na kailangan dahil naniniwala siyang naririnig siya ng kanyang anak mula sa langit. Samantala, si Kuroda ay nananatiling nanonood sa kanyang ina, salamat sa kapangyarihan ni Tyrion. Nagulat si Tyrion na ang tanging ginagawa ni Kuroda buong araw ay tumitig sa screen at panoorin ang isang kakaibang babae. Para kay Grunt, naniniwala siyang may masamang binabalak si Kuroda, kaya't nakatutok ito sa screen. Biglang naalala ni Grunt na ito ang parehong babae na tinitignan niya noon sa tavern na tinawag niyang ina. Pagkatapos ay sinubukan ni Kuroda na magkaroon ng monologo sa kanyang ina, sinasabi sa kanya na maayos lang siya dahil nakatira na siya ngayon sa isang kamanghamanghang kastilyo at may sarili pa siyang hukbo. Nang marinig ito ni Grunt, inakala niyang nagpapalitan ng impormasyong militar si Kuroda. Dahil sa sinasabi ni Kuroda, napagtanto ni Grunt na ang ina ang nagturo kay Kuroda ng lahat ng alam nito. Nang walang pag-aaksaya ng oras, napagpasyahan ni Groot na sina Kurota at ang kanyang ina ay gumagawa ng mga plano para sakupin ang universo. Pagkatapos ay tumakbo si Groot sa screen para ipangako ang kanyang katapatan, tinitiyak sa ina ni Kurota na lagi niya itong paglilingkuran. Sa kabilang banda, may bahagyang ideya si Tyrion sa nangyayari, ngunit nagpasya siyang huwag sirain ang maling akala ni Grunt. Kalaunan, inisip ni Kurota kung gaano kahirap ang sitwasyon dahil ilang buwan na siyang nasa pesteng planeta. At wala siyang paraan para makabalik sa bahay kahit na nakikita na niya ang kanyang ina mula sa malayo. Kalaunan, pumasok si Kuroda sa projection room at nakita si Grunt na nanonood sa kanyang ina para sa kanya. Mukhang tuwang-tuwa si Grunt habang ginagawa ito at pinasalamatan siya ni Kuroda sa kanyang katapatan. Sa kaibuturan, naniniwala si Kuroda na may solusyon sa kanyang problema dahil ang Black Mage ay dating bahagi ng Immaculate Order. Dahil dito, kumbinsido siyang may paraan para maibalik siya sa pagiging gumagamit ng White Magic. Pagkatapos ay tiniyak ni Kuroda sa kanyang ina na magtatagumpay siya para magkasama sila muli. Matapos manood ni Kuroda sa kanyang ina, sinabi niya kay Tyrion na itigil ang broadcast para magpatuloy na sila sa susunod nilang gagawin. Nagsimulang maghanap ang tatlo sa laboratorio ng Black Mage, umaasang makahanap ng isang bagay na magiging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, tila walang nangyayari sa kanilang paghahanap hanggang sa makahanap si Tyrion ng isang talaarawan na nakasulat sa isang kakaibang wika. Tinanong niya si Kuroda kung siya ang nagsulat nito. Hinalungkat ni Kuroda ang kanyang mga alaala, ngunit walang makitang sagot, at mabilis siyang nagsinungaling na malamang isa ito sa kanyang mga tagasamba dahil marami siya nito. Pagkatapos ay binanggit ni Tyrion na ang mga teksto sa libro ay nakasulat sa sinaunang wika ng demonyo, kaya't mahirap para sa kanya o kay Kuroda na maunawaan ito. Kumbinsido si Tyrion na tinitingnan nila ang gawa ng isang sinaunang salamangkero. Dahil dito, kumbinsido si Tyrion na maaaring may paraan ang taong iyon para linisin si Kuroda mula sa Black Magic. Sakto namang napansin ni Kuroda ang isang pirma sa libro, at tila pag-aari ito ng isang nagngangalang Talcum.
Tiningnan ni Kurota ang mga alaala ng Black Mage at napagtantong nakilala na niya si Talcum noon. Binanggit ni Kurota na isang goblin si Talcum at agad niyang tinawag si Grunt para tanungin kung may kilala itong nagdangalang Talcum. Mahinang sumagot si Grunt na si Talcum ay isa sa pinakamalakas na goblin dahil isa siyang salamangkero. Tila siya ang pinuno ng tribong Droghul. Natuwa si Kurota nang marinig na kilalang kilala siya ni Grunt at tinanong niya kung maaari siyang dalhin ito kay Talcum. Nagulat si Grunt nang marinig ito at sinabi niya kay Kurota na hindi talaga magkasundo ang kanyang angkan sa tribong Droghul. Mabilis na tiniyak ni Kuroda kay Grunt na walang mangyayari sa kanya basta't kasama niya sila. Hindi nagtagal, dumating ang tatlo sa tribong Droghul at mainit silang tinanggap. Dahil sa mga alaala ng Black Mage, napagtanto ni Kuroda na maraming beses na siyang nakapunta sa lugar na yon. Nakaupo sa kanyang trono si Talcum at mukha siyang mapanganib tulad ng mga sabi-sabi. Hindi nagtagal ay tumayo siya sa kanyang upuan para salubungin si Kuroda at ang kanyang mga kasama. Nagulat siya na nagdala si Kuroda ng isang White Mage, ngunit lubos siyang nandiri nang mapansin niya si Grunt, isang kalahating goblin na kasama ni Kuroda. Para sa kanya, ang mga kalahating goblin ay magaling lang sa mga gawaing bahay at wala nang iba. Pagkatapos ay tinanong ni Talcum si Kuroda kung bakit siya napunta sa kanyang nasasakupan. Sumagot si Kuroda na naparito siya dahil kailangan niya ang kanyang kaalaman. Nagtapat si Kuroda, isiniwalat ang kanyang plano na linisin ang sarili mula sa Black Magic. Nagulat si Talcum nang marinig ito at tinanong niya si Kurota kung bakit niya gagawin ang ganoong bagay. Simpleng sumagot si Kurota na mahabang kwento ito, ngunit mahalaga na magkaroon siya ng kakayahang gumamit ng White Magic. Tiniyak naman ni Talcum kay Kurota na makakagawa siya ng Purification Elixir para sa kanya. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon na kailangang matupad para makumpleto ang elixir. Tila, isang napakabihirang sangkap ang kinakailangan, at ang sangkap na ito ay ang katawan ng isang White Mage. Iminungkahi ni Talcum na simulan na nila ang proseso dahil may kasama ng White Mage si Kurota. Halos himatayin si Tyrion nang marinig ito, ngunit namagitan si Kuroda, sinasabi kay Talcum na hindi pwedeng isama si Tyrion dahil siya ang kanyang salamangkero. Bukod pa rito, ipinatapon na siya mula sa Immaculate Order. Gayunpaman, tiniyak ni Kuroda kay Talcum na dadalhin niya ang kailangan nito sa malapit na hinaharap. Nang magkasundo na sila, naghanda ng umalis si Kuroda, at sinabi niya kay Grunt na mag-ayos ng isang konseho ng militar dahil sila ay mga ngaso. Alam ni Kuroda na ang tanging paraan para mapabilis ang proseso ng paglilinis ay ang pumatay ng isang White Mage. Ngunit gusto niyang gawin ito sa paraang magiging kapaki-pakinabang sa mga tao para mabilang itong mabuting gawa. Di nagtagal, tinipon ni Kurota ang kanyang mga pangunahing miyembro para sa pulong ng konseho ng militar. Ang mga naroroon ay sina Lindell, ang ministro ng pananalapi. Nariyan ang ministro ng pagpapahirap, si Snake, ang Black Mage na si Draven, si Tyrion, kapitan ng Anti-Immaculate Order Unit, at espesyal na tagapayo, si Grunt. Gayunpaman, mayroon pa ring isang bakanting upuan, at isiniwalat ni Lindell na ang huling tao ay si General Seth, na kasalukuyang nasa unahan ng labanan sa Atlas Mountains. Tila, kasalukuyan niyang pinamumunuan ang hukbo sa tagumpay laban sa mababangis na angkan ng Grey Orsi. Para ipakita ang kanyang galing, ipinalabas ni Tyrion ang lokasyon ni Seth para makita nila. Mukhang astig na astig si Seth habang tinatalo niya ang mga Orsi na parang wala lang. Isa siyang walang awang mandirigma na hindi nag-atubili laban sa kaaway. Kahit ang panonood lang sa kanyang pagkilos ay nagbibigay ng kilabot kina Kurota at Grunt. Mabilis na iminungkahi ni Kurota na simulan na nila ang pulong kahit wala si Seth. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kurota na tinipon niya sila para sa isang mahalagang dahilan. Habang kinakausap niya ang konseho, hinayaan ni Tyrion na bukas ang war broadcast, at nakikita nila si Seth na nililipol ang mga kaaway habang minumura ang mga ito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kuroda na ang kanilang gagawin ay magdudulot ng malaking dagok sa Immaculate Order, at ito ay dahil hahabulin nila ang isang White Mage. Nang mapagtantong isang distraksyon ang broadcast, hinimok ni Kuroda si Tyrion na patayin ito. Tinanong ni Snake si Kurota kung may partikular siyang target sa isip. Sa kalooban, agad na lumipat si Kurota sa kanyang bluffing mode. May kumpiyansang sumagot si Kurota na mayroon siyang nasa isip, at plano nilang wakasan ang paghahari ng pinakamasamang White Mage sa kasaysayan. Tila, napakaraming kalupitan na ang nagawa ng White Mage na ito kaya't nanginginig kahit ang mga mandirigma sa pagbanggit pa lang ng kanyang pangalan. Lumalabas na lahat ng nasa mesa ay galit na galit sa taong tinutukoy ni Kuroda, at lahat sila ay naghahanda ng kumilos. Hinayaan ni Kuroda na sila ang magsabi ng pangalan ng target, at sa perpektong sabay-sabay, binanggit nilang lahat ang parehong pangalan, ang walang awang si Kunul. Kinumpirma ito ni Kuroda, sinasabi sa konseho na oras na para makuha ni Kunul ang nararapat sa kanya. Tinanong ni Grunt si Kuroda kung ano ang dapat nilang gawin sa Bloody Militia. Nalito si Kuroda sa tanong, at binanggit ni Grunt na ang Bloody Militia ay ang Royal Guard ni Noll. Sa madaling salita, sila ang pinakakinatatakutang grupo ng mersenaryo sa kanlurang lupain. Kahit na ganito, tila hindi nababahala si Kuroda. Pagkatapos ay inutusan niya si Grunt na ihanda ang hukbo dahil sila ay makikipagdigma.
Lumalabas na nagsasanay na si Kuroda sa nakalipas na ilang linggo para masigurong medyo handa siya. At tungkol naman kay Kanul, nakatira siya sa isang liblib na kastilyo na napapaligiran ng Bloody Militia. Sa kabutihang palad para kay Kurota, natipon ni Groth ang lahat ng mga demonyong hindi kasama sa ekspedisyon ni Seth. Di nagtagal ay lumabas si Kurota sa kastilyo, at sinalubong siya ni Groth, sinasabing handa na ang lahat. Tumayo si Kurota sa kanyang balkonahe para tingnan ang kabuuan ng hukbong tinipon ni Groth. Nakakagulat, gumawa si Grunt ng sagisag ng ina para palakasin ang loob ng mga mandirigma. Sa katunayan, hindi lang doon siya tumigil. Pinaukit niya sa mga mandirigma ang sagisag na ito sa kanilang balat, at ang hukbo ay nag-aalab sa galit. Salamat dito. Labis na humanga si Kurota sa lahat ng ginawa ni Grunt sa ngayon. Di nagtagal, pumasok si Kuroda at ang kanyang hukbo sa kanlurang lupain na teritoryo ni Kanul. Sa kabilang banda, tila alam ni Kanul ang balak ni Kuroda, at para idagdag sa sorpresa, alam ni Kanul ang tunay na pagkatao ni Kuroda. Kalaunan sa kampo ng mga demonyo, tiningnan ni Kuroda ang status window at natuwa siyang handa na siya para sa laban. Bago harapin si Kanul, sinigurado niyang pinalakas niya ang kanyang swerte. Ilang linggo bago nito, pumasok siya ng patago sa Dungeon of Torments na palaruan ni Snake. May libu-libong bilanggo roon at pinalaya silang lahat ni Kuroda. Ang ginawang ito ay nagbigay sa kanya ng maraming luck points, ngunit nagalit si Snake nang makita niyang tumatakas ang kanyang mga minamahal na bilanggo nang hindi nalalaman kung sino ang may kagagawan nito. Dahil sa mabuting gawang ito, nakalikom si Kurota ng 100,000 luck points, at tiwala siyang mayroon siyang kakayahan para talunin si Kanul. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang magreklamo si Tyrion sa pagkabagot, at iminungkahi na tapusin na nila ang pagkubkob. Nag-aalala si Tyrion na hindi magtatagumpay si Groot, ngunit tiniyak sa kanya ni Kuroda na magagawa ito ni Groot. Sakto namang lumitaw si Groot mula sa ilalim ng lupa, na may hawak na dalawang kagamitan sa pagbubutas. Lumalabas na nakahukay si Groot ng isang lagusan na diretsyo sa kastilyo ni Kanol, at dahil dito, malalampasan nila ang network ng depensa ni Kanol. Ipinagmamalaki ni Grunt ang kanyang sarili, at binanggit niya na espesyalidad ng mga goblin ang paghuhukay, kaya naging madali ito para sa kanya. Nagdiriwang pa sila nang lumapit si Snake para sabihin kay Kuroda na may problema sila. Tila, sinalakay na ng madugong milisya ang base sa unahan. Sa madaling salita, si Kunul ang unang gumawa ng hakbang. Agad na nalaman ni Kuroda na kailangan nilang simulan ang kanilang plano sa lalong madaling panahon. Inutusan ni Kuroda sina Grunt at Tyrion na sumunod sa kanya para makapasok sila gamit ang lagusan. Ipinaalam ni Kuroda kay Snake na siya ang mamumuno sa hukbo hanggang sa kanyang pagbabalik. Hinikayat niya itong paurungin ang milisyang nabahira ng dugo, at masayang tinanggap ni Snake ang responsibilidad. Sa totoo lang, sabik na si Snake na gumawa ng pinsala mula nang mawala ang lahat ng kanyang bilanggo, at ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Nang nasa loob na sila ng lagusan, si Grunt ang nanguna na may sulo na nakakabit sa kanyang helmet. Ilang sandali pa, lumabas sila sa residential district ni Nol, at nababalutan sila ng putik. Dahil nasa tuktok ng Thor ang silid ni Nol, nagmadali si Kuroda at ang kanyang mga tagapayo, umaasang matatapos ang lahat bago pa man malaman ni Nol kung ano ang tumama sa kanya. Pagdating sa pinto ni Kunal, pumasok sila ng biglaan sa silid, inaasahang magsisimula itong manginig. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Kunal at may hawak pa siyang inumin sa kamay. Buong kumpiyansang sinabi ni Kuroda na tapos na ang paghahari ng lagim ni Kunal, ngunit mahinahon itong sumagot na inaasahan na niya ito, kaya naman siya naghanda. Bigla, nakulong si Kuroda at ang kanyang mga tagapayo sa isang hawla. Gayunpaman, hindi ito itinuturing ni Kuroda na malaking bagay dahil tiwala siyang walang magagawa sa kanya ang ganoong kaliit na hawla. Sinubukan ni Kuroda na gamitin ang kanyang mahika, ngunit sa kanyang pagkagulat, ayaw lumabas ng mana sa kanyang kamay. Dito napagtanto ni Tyrion na kasalukuyan silang nasa isang kulungang nagpipigil ng kapangyarihan. Sa madaling salita, sinumang makulong sa loob ay tuluyang nawawala ng kanilang mahika. Malakas na tumawa si Kanola dahil tama lahat ng sinabi ni Kurota. Binanggit ni Tyrion na ang hawla ay isang makapangyarihang relikya na pag-aari ng mga White Mage. Kinumpirma ito ni Kanul, sinabing ninakaw niya ito noong siya ay pinalaya sa Immaculate Order. Sinabi ni Tyrion kay Kuroda na lagot na sila dahil nasa awa sila ni Kanul. Dahil ganito ang sitwasyon, sinabi ni Kuroda kay Kanul na patayin na siya at tinanggap ni Kanul ang hiling. Hindi nagsayang ng oras si Kanul sa pagbuo ng isang attack spell at ibinato ito diretsyo sa kanila. Agad na ginamit ni Kuroda ang ultimate karma na nagbigay sa kanya ng walang katapusang swerte. Nang malapit nang tumama ang atake, isang chandelier ang bumagsak na humarang dito. Nagulat si Kanula nang makita ito at inasar siya ni Kuroda dahil sa kanyang kapalpakan. Nainis si Kanula na hindi nasunod ang gusto niya at nagpasya siyang gawin ang isang matinding hakbang. Ginamit ni Kanul ang multidimensional magic para ipakita ang ina ni Kuroda habang isinisiwalat na alam niya ang tunay nitong pagkatao. Isiniwalat ni Kanul na matagal na niyang inoobserbahan si Kuroda. Tila, mayroon siyang paniki na nagmamasid sa lahat ng kilos ni Kuroda.
Sinabi ni Kanul na nakita niyang tinititigan ni Kurota ang kanyang ina araw-araw, at dito niya napagtanto na hindi siya mula sa mundong ito. Masamang tumawa si Kanul habang isinisiwalat ang plano niyang puntiryahin ang ina ni Kurota. Nagulat si Grunt nang makitang nabisto ni Kanul ang sikreto ni Kurota. Gayunpaman, sinabihan ni Tyrion si Kuroda na huwag magpanik dahil tanging ang White Mage lang ang may multidimensional magic na sapat ang lakas para makatawid ng mga mundo. Tiwala siyang imposibleng mapasakamay ni Kanul ang ina ni Kuroda. Dito na isiniwalat ni Kanul na hindi lang ang kulungan na nagpipigil ng mahika ang ninakaw niya sa White Mage. Dinukot ni Kanul ang kanyang bulsa at ipinakita ang iba pa niyang ninakaw. Dahil pamilyar si Tyrion sa mga ganitong bagay, tiwala siyang alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Nagpanik si Tyrion nang makita niya ang hawak ni Kanul. Tila, ito raw ang tinatawag na File of Passage, at naglalaman ito ng dugo ng White Mage. Sinumang uminom ng dugo ay pansamantalang makakatawid sa pagitan ng mga mundo, at dapat ay nasira na ang mga ito. Masamang tumawa si Kanul habang isinisiwalat na nanatiling buo ang isa sa mga ito. Uminom siya ng kaunting dugo na agad nagbigay sa kanya ng daan sa portal. Habang malapit na siyang tumawid, sinabihan niya si Kuroda na magpaalam na dahil pagkatapos niyang patayin ang ina nito, babalikan niya ito para patayin. Binalot ng takot si Kuroda, at sinigawan niya si Kanul, nagmamakaawang huwag niyang galawin ang kanyang ina. Ngunit, hindi siya pinansin ni Kanul at dumiretso ito sa kanyang ina. Kasabay nito, nagtataka si Kuroda kung bakit walang ginagawa ang ultimate karma sa nangyayari. Ang mas malala pa, 28 segundo na lang ang natitira sa orasan. Sa desperasyon, hinawakan ni Kuroda si Tyrion, at sinabing tulungan siyang iligtas ang kanyang ina. Kahit gusto niyang tumulong, ipinaalala ni Tyrion na hindi niya kaya sa kasalukuyan ang multidimensional magic na sapat ang lakas para makatawid ng mga mundo. Ngunit, patuloy lang sa pagsigaw si Kuroda, pinipilit siyang tulungan siya. Wasak na si Kuroda kaya napaluhod siya, nagmamakaawa kay Tyrion na tulungan siya. Bigla, may naramdamang pagbabago si Tyrion sa kanyang kalooban. Kaagad, natagpuan niya ang sarili sa Earth. Tumingin siya sa paligid at nakita si Kuroda noong bata pa ito. Gaya ng inaasahan, isang mabait na bata si Kuroda na nagsisikap na ibili ang kanyang ama ng isang chocolate bar. Tila, nasa mahirap na kalagayan ang kanyang ama, ngunit handang tumulong si Kuroda. Matapos bilhin ang chocolate bar, inilagay niya ito sa lalagyan sa bisikleta ng kanyang ama. Sa una, ito ay itinuring na mabuting gawa para sa kanya, ngunit dahil sa kanyang negatibong karma, sumama ang kinalabasan ng lahat. Masayang kinuha ng ama niya ang chocolate bar at pumasok sa trabaho, pero nadurog siya hanggang mamatay sa harap mismo ni Kurota habang kumakaway pa ito. Kahit si Tyrion ay natrauma nang makita ang nangyari kay Kurota noong bata pa ito. Hindi nagtagal, inilibing ang ama ni Kurota, ngunit tumakas siya sa prosesyon, sinisisi ang sarili sa nangyari sa kanyang ama. Pagkatapos ay nakita niya si Tyrion, at nagsimula siyang magmakaawa na tulungang iligtas ang kanyang ina dahil ayaw niyang mamatay ito nang dahil sa kanya. Ngumiti si Tyrion sa batang si Kurota, tinitiyak sa kanya na tutulungan niya ito. Nang bumalik si Tyrion sa kanyang sarili, nagsimula siyang makaramdam ng paglakas ng kapangyarihan sa loob niya. Kahit hindi niya lubos na maintindihan ang nangyayari, sigurado siya sa isang bagay, kaya na niyang gawin ang hinihiling sa kanya ni Kuroda. Nagsimulang magniningning ang mga mata ni Tyrion, na ikinagulat ni Kuroda, at sa huli ay ginamit ni Tyrion ang Supreme Multidimensional Magic. Nang mabuksan niya ang portal, sinabihan niya si Kuroda na dumaan agad dahil hindi niya ito mapapanatiling bukas ng matagal. Sinubukan ni Kuroda na gamitin ang portal, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pinayagan dahil sa kanyang Black Magic Constitution. Nang walang pag-aalinlangan, nag-alok si Grunt na tumulong at sumugod siya papasok sa portal. Malapit na si Kanule sa ina ni Kuroda nang biglang lumitaw si Grunt at sinipa siya sa mukha na nagpatilapon sa kanya sa isang kotse. Agad tumalon si Grunt sa harap ng ina ni Kuroda, idineklara ang kanyang determinasyong protektahan ang babae. Nagtakbuhan ang mga tao sa paligid nang makita ang isang goblin na bigla na lang sumulpot. Sa kabilang banda, nanatiling hindi gumagalaw ang ina ni Kuroda, at sinabihan siya ni Grunt na kumalma, ipinaalam na siya ang tagapayo ng Black Mage na ipinadala para protektahan siya. Ipinapaalam din ni Grunt kay Kanul na sa anumang pagtatangkang galawin ang ina ni Kuroda, sila ang magkakaharap. Sa wakas ay nakatayo muli si Kanul, at tinawanan niya si Grunt, sinasabing kaunting dugo lang ang kailangan niya. Sa loob ng haula, naubos na ang oras ng swerte, na nag-iwan kay Kurota na ganap na walang kapangyarihan. Dahil wala siyang magawa, tinawag niya si Tyrion para tumawid ng dimensyon at tulungan si Grunt. Ngunit paglingon niya, napagtanto niyang hinimatay na si Tyrion dahil naubos ang kanyang lakas. Dahil dito, napagtanto ni Kuroda na si Grunt na lang ang tanging maaasahan niya. Sa Earth, galit na galit si Canola dahil binibigyan siya ng stress ni Grunt. Tinaas niya ang kanyang kamay, handang pagpira-pirasuhin ito gamit ang mahika, ngunit nagulat siya nang walang nangyari. Inasar siya ni Grunt, sinabing walang mahika sa Earth, na nangangahulugang pisikal na lakas na lang ang kanilang gagamitin. Unang kumilos si Grunt at sumugod kay Nol na may hawak na 2 espada. Sinubukan niyang saksakin si Nol, ngunit madali itong hinarang ni Nol gamit ang sarili niyang espada.
Hiniwa ni Kunul si Grunt sa dibdib bago siya ipinatilapon sa malayo. Malakas na bumagsak si Grunt sa pader na nag-iwan ng ulap ng alikabok. Lumapit si Kunul sa ina ni Kuroda na may intensyong patayin ito dahil sinakop ni Kuroda ang kanyang mga lupain. Itinaas ni Kunul ang kanyang espada para tagain ang ina ni Kuroda, ngunit prinotektahan ng babae ang sarili sa pamamagitan ng pagharang gamit ang pinto ng kotse. Humanga si Kunul na nagpapakita ng tapang ang babae, ngunit kasabay nito, nadismaya siya na mahina pala ang ina ni Kuroda. Nagtatawa si Kanule nang bulagin siya ng babae gamit ang isang pepper spray na naging dahilan ng malakas niyang pagsigaw. Habang sumisigaw at umiiyak si Kanule dahil sa kanyang mga mata, sinigawan ng ina ni Kuroda si Grunt na gumising. Umalinggaw ang boses sa ulo ni Grunt at ipinaalala ng kanyang subconscious na kailangan niyang manatiling malakas para sa kanyang amo dahil umaasa sa kanya si Kuroda. Sa wakas ay nabuhay muli si Grunt at inihagis ng babae ang isang telescopic baton kay Grunt, sinasabing gamitin niya ito. Nasalo ni Grunt ang baton at lumundag patungo kay Kanol ng buong lakas. Sinubukan ni Kanol na sumangga, ngunit ang sobrang lakas ng baton ay nagdulot sa kanya ng sakit. Ang masama pa, medyo mabilis din si Grunt. Sakto namang inihagis ng ina ni Kuroda ang pepper spray kay Grunt, sinasabing gamitin din niya ito. Dahil wala siyang kaalam-alam kung ano yon, hinampas ni Grunt ang lata, na tuluyang nagkabasag-basag. Nagulat ang ina ni Kuroda dahil hindi ito ang ibig niyang sabihin, ngunit nangyari na ang nangyari. Kumalat ang pepper spray sa lahat ng dako na nakaapekto kina Grunt at Kanol at nagdulot sa kanila ng sakit. Gayunpaman, si Kanol ang unang nakabawi at galit niyang sinipa si Grunt sa lupa. Gumawa naman si Kanule ng isa pang portal, handang umalis na may layuning bumalik sa susunod kapag mas handa na siya. Inilabas niya ang file at uminom ng kaunting nakaimbak na dugo para makatawid siya. Kahit nabugbog sarado, hindi pa handang sumuko si Grunt. Bigla, lumingon si Grunt at nakita ang ina ni Kuroda na nagmamaneho ng napakabilis patungo sa kanya. Iniwasan niyang masagasaan ito, at hinablot niya si Grunt, tinutulungang kumapit sa kotse. Bago pa malaman ni Kanul ang nangyayari, nakita niya ang isang kotse na tumatakbo ng mabilis patungo sa kanya, habang si Grunt ay nakatayo sa ibabaw nito. Kaagad, binangga ng kotse si Kanol, na nagpatilapon sa kanya sa malayo, habang umuubo ng dugo. Pagkatapos ay lumundag si Grunt patungo sa kanya, hinablot ang file dahil ito ang tanging paraan para makabalik si Kuroda sa Earth. Inubos ni Grunt ang lahat ng laman ng file bago lumundag patungo kay Kanol para saksakin siya hanggang mamatay. Nagawa siyang itulak ni Grunt sa portal habang sinisira ang kanyang mga lamang loob gamit ang kanyang mga maikling espada. Mukhang napakaastig ni Grunt habang idineklara niyang hindi basta-basta magagalaw ng mga basurang tulad ni Kanol ang kanyang amo. Sa wakas ay lumabas na ng kotse ang ina ni Kuroda at napagtanto niyang hindi panaginip ang lahat ng nangyari. Nakita niya sa di kalayuan ang isang takot na binatilyo na nire-record ang buong insidente gamit ang kanyang telepono at nilapitan siya ng ina ni Kuroda. Hiniling ng ina ni Kuroda na makita ang kanyang telepono at nang malaman niyang kumuha siya ng litrato ng eksena, hinimok niya itong ipadala sa kanya ang litrato dahil baka i-frame pa niya ito dahil mukhang astig. Pabalik sa Fantasy Planet, ipinaalam ni Snake kay Kurota na sumuko na ang basang dugong milisya dahil patay na ang kanilang amo. Sa kabutihang palad, nanumpa ng katapatan ang unit kay Kurota. Humanga si Kurota sa katatagan ni Snake at pinuri niya ito. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang huling gawain. Sinabihan niya si Snake na ibalik si Tyrion sa kastilyo para makabawi ito dahil naubos niya ang lahat ng kanyang mahika. Sakto namang kinausap ni Kuroda ang kanyang hukbo at ipinaalam niya sa kanila na nakamit nila ang tagumpay dahil sa isang partikular na individual at ang taong ito ay walang iba kundi ang kanyang espesyal na tagapayo, si Grunt. Sumigaw ang buong lehiyon nang marinig ito habang nagbubunyi para kay Grunt. Pagkatapos ay lumuhod si Kuroda sa harap ni Grunt, nagpapasalamat sa kanyang tulong habang tinatawag din siyang kaibigan. Pagkatapos nito, sinabi ni Kuroda kay Grunt na oras na para magtungo sila sa palasyo ni Talcum para ihatid ang katawan ni Kanal. Gayunpaman, natulala si Grunt at hindi makagalaw ng ilang minuto dahil hindi siya makapaniwala na tinawag talaga siyang kaibigan ni Kuroda. Sa huli, idineklara ni Grunt na ito na ang pinakamagandang araw niya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, dumating sila sa lugar ni Talcum at binigyan sila ng marangyang pagsalubong tulad ng dati. Inihulog ni Kuroda ang katawan ni Kanul sa sahig, sinasabi kay Talcum na nasa kanya na ang kailangan para sa elixir. Humanga si Talcum nang mapagtanto niyang tinarget talaga ni Kuroda ang pinakamahirap na kalaban at nagawa itong talunin. Pinuri ni Talcum si Kuroda, sinasabing nagsasalita para sa sarili nito ang kanyang reputasyon. Tinanong naman ni Kuroda si Talcum kung mayroon na siyang lahat ng kailangan para sa elixir, at kinumpirma ito ni Talcum. Gayunpaman, hinimok niya si Kuroda na bigyan siya ng ilang oras para makumpleto ang elixir, na mag-aalis ng itim na mahika sa loob ni Kuroda. Nagulat si Kurota na walang hinihiling na kapalit si Talcum, at sumagot si Talcum na sapat ng gantimpala para sa kanya ang makatulong sa isang kaibigan. Pagkatapos ay inutusan ni Talcum ang kanyang espesyal na Goblin Squad na dalhin ang katawan ni Hanul sa kanyang laboratorio para masimulan na ang mga paghahanda.
Kalaunan, nakita sina Kuroda at Grunt na naglalakad sa palasyo ni Talcum. Nasasabik si Kuroda na matapos na ang purification, para sa wakas ay magamit na niya ang multidimensional magic. Pagkatapos ay binanggit ni Kuroda ang mga goblin kanina, pinag-uusapan kung gaano sila katitikas tingnan. Kinumpirma ito ni Grunt, sinasabing tinatawag silang apat na kalamidad dahil sila ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng tribong Droghul. Tila, ang kanilang mga pangalan ay nagmula sa tunog ng mga butong dinudurog ng kanilang mga panga. Inihayag ni Grunt na napasailalim na ng tribong Droghul ang karamihan sa mga kalabang angkan sa kanilang kontrol, na ginagawa silang pinakamalakas sa mga goblin. Gayunpaman, ipinagmalaki ni Grunt ang kanyang sariling angkan, sinasabing naiba sila, kaya sila ay isang eksepsyon. Bigla, may narinig silang isang uri ng ingay mula sa isa sa mga silid sa likuran nila. Nagpa siya ang dalawa na mag-imbestiga, ngunit sa pagpasok wala silang nakitang sinuman sa loob. Tumanggi si Kuroda na maniwala na walang anuman sa silid, at ginamit niya ang kanyang mahika upang ilantad ang anumang nakatago sa silid. Mabilis na natukoy ni Grunt na nasa opisina sila ni Talcum. Naniniwala siyang mayroong isang nakatagong daanan sa kung saan, at salamat sa mahika ni Kuroda, natukoy niya ang mekanismo para buksan ito na isang libro. Sakto namang bumukas ang daan papunta sa lihim na lagusan, at sinabihan ni Kuroda si Grunt na sumunod sa kanya. Gayunpaman, sinabihan niya itong mag-ingat dahil nakakaramdam siya ng napakalakas na itim na mahika na nagmumula sa basement. Ilang sandali pa, dumating sila sa basement at nakakita ng isang bagay na karumal-dumal at lubos na hindi inaasahan. Sa basement ay may daan-daang goblin na isinasailalim sa mga hindi makataong eksperimento para baguhin ang kanilang konstitusyon. Natulala si Grunt nang makita niya ang isang babaeng goblin na kilala niya, at ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng kilabot sa kanyang likuran.